Kung baguhan ka pa lang o isang bihasang podcaster, ang tamang platform ang susi para magtagumpay ang iyong production. So today, pag-uusapan natin yung best platforms para mag-host at mag-record ng podcast this 2025 na nagpapakita ng mga tool na nagpapadali sa bawat step mula recording, editing, hosting hanggang sa pag-distribute. Yung mga platform na ipapakita natin ngayon, hindi lang basta gumagawa ng high quality na audio at video content, pero pinabadali rin yung pag-publish at pag-grow ng audience mo across sa mga major platforms. Pinili namin yung top 5 na pinakamagaling both sa recording at hosting ng podcast. Podcast hosting versus podcast recording. Ano nga ba ang pinagkaiba? Kapag gumawa ka ng podcast, kailangan mo pareho ng recording software at hosting software. Pero magkaiba yung role nila. Yung recording software, ito yung gamit mo para ma-capture yung episodes mo. Whether solo ka, may guest, or remote yung setup. May tools to usually para sa editing, pag-enhance ng audio, at para polish yung tunog bago pa siya i-share. Samantalang yung hosting software, doon naman nakastore yung mga natapos mong episodes. Dito nakasave yung audio files mo, tapos sila na bahala magbigay ng RSS feed para makarating yung podcast mo sa Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, at iba pa. Sila na rin madalas ang nag-handle ng analytics at auto-distribution. Kaya importante pareho. Di ka makakapag-record kung walang recording tool. At di mo rin maibabahagi yung show mo kung walang hosting platform. Kaya ang pinakamaganda talagang platform ay yung may all-in-one solution. May recording, hosting, at distribution ng podcast, walang kahirap-hirap. So ayun na nga, let's start the list. Number 1, Podcastle. Ang Podcastle ay all-in-one solution, perfect kung gusto mong simple pero high quality pa rin. Lalo na kung beginner ka, sobrang ganda ng platform na to. Kasi may built-in AI tools siya na nagpapadali ng buong content creation process mo. Isa sa mga key features niya ay yung recording studio. Pwede kang mag-record ng local audio kahit hanggang 10 participants. Kahit na hindi stable ang internet connection mo. Pwede ka pang mag-record ng uncompressed WAV files and 4K video. So, ang linaw talaga kahit anong mangyari. Tapos, meron ding AI-enhanced editing. Isa sa mga panalong features ng Podcastle ay yung Magic Dust nila. AI tool siya na nag-auto-clean ng audio. Tinatanggal niya yung background noise, filler words, tapos inaayos yung volume para pantay-pantay yung boses ng bawat speaker. Meron din tong text-based editing feature. Meaning, pwede mong i-transcribe yung audio mo at mag-edit directly from the transcript mismo. Tapos, may text-to-speech and AI voices rin. Kung kulang ka sa oras para mag-record, pwede mong gamitin yung AI-generated voices ng Podcastle para i-convert ang script mo in a natural-sounding voice. At makakatipid ka ng ilang oras sa pagre-record. Meron din silang ability na gayahin ang iyong sariling boses. So kahit text lang ang input mo, lalabas pa rin na parang ikaw yung nagsalita. Perfect para consistent pa rin sa listeners mo. At hindi lang siya pang record at edit. Meron din tong sariling hosting hub para sa pag-host ng iyong episodes at paglalabas sa mga pangunahing platform like Apple Podcasts, Spotify, at Google Podcasts. Dahil all-in-one na siya, hindi mo na kailangan mag-switch ng tools. Lahat nandito na. So bakit nga ba Podcastle? Sobrang bagay ito para sa mga solo podcasters, small teams, or kahit sino pa na gusto ng straightforward na process. Yung AI editing at text-to-speech features, nakatipid ng oras. Kaya perfect siya kung gusto mong gumawa ng quality content without the hassle. Kung beginner ka, ma-appreciate mo kung gaano siya kadaling gamitin. At kung mas experienced ka naman, sure akong magugustuhan mo yung 4K video at uncompressed audio quality na ina-offer nila. Para sa mga gusto ng isang platform lang for everything, Podcastle is hard to beat. Kompleto na sa recording, editing, at hosting. Kung gusto mong itry, may link kami sa description. Click mo lang yun para mapunta ka sa page na to kung saan pwede ka agad mag-start for free. Click mo lang yung button na yun dito and ayan, makakapag-start ka na. Pag nasubukan mo na and nagustuhan mo talaga yung Podcastle, merong dalawang main plans na pwede mong pagpilian. Una is yung Storyteller plan na nasa $43.90 per year. At yung isa is Pro plan which is $287. Nandyan yung link sa baba para makapag-start ka today. Number 2, Riverside. Kung
Kung hanap mo ay professional-grade remote recording, kailangan kasama sa listahan mo ang Riverside. Kilala to for delivering studio-quality content kahit magkakalayo kayo ng guests or co-hosts. Kaya favorite to ng maraming professionals. Whether interview man yan or co-hosting na remote, panalo yung audio and video quality every time. Isa sa mga solid features niya, nagre-record siya ng separate audio and video tracks per participant. Meaning bawat guest recorded locally muna sa device nila bago i-upload. Kaya hindi apektado yung quality kahit mahina ang internet. Pwede kang mag-record up to 4K video at 48 kHz WAV audio. Kaya super crisp ng output. Meron din silang AI-powered editing. Si Riverside may sariling text-based editing feature na sobrang useful. Parang nag-e-edit ka lang ng document. Pwede mong i-search yung transcript, tanggalin yung mga filler words, at pwede ring i-rearrange ang parts ng episode. Lahat to sa mismong text editor. Ang laking time saver nito lalo na kung ayaw mong dumaan sa traditional na audio editing software. Live streaming. Gusto mong makipag-engage sa audience mo habang nagre-record? Pwede kang mag-live stream in full HD gamit ang Riverside. Diretso sa YouTube, LinkedIn, or Facebook. Tapos meron pa silang OmniChat feature na built-in. So pwede ka pa rin makipag-chat with your audience habang ongoing yung recording. Magic Clips. Isa pa sa mga cool features ng Riverside ay yung Magic Clips. Gumagamit to ng AI para automatic niyang hahanapin yung best moments sa recording mo. Tapos gagawin niyang short, shareable clips na ready na for social media. Ang perfect nito para sa mga taong gusto mag-promote ng podcast across platforms nang hindi na kailangan gumugol ng marami pang oras. So bakit nga ba Riverside? Perfecto para sa mga podcasters na priority ang high-quality audio and video, lalo na kung remote yung setup. Kung madalas may guest or interviews sa show mo, panalo talaga ang Riverside. Yung local recording tech niya ensures na high-quality pa rin yung output kahit hindi stable ang internet ng mga kasama mo. Yung live streaming features niya bagay sa mga gustong makipag-connect real-time. At yung Magic Clips, sobrang convenient para sa social media promo. Kung gusto mong i-try ang Riverside, may link din kami sa description. Click mo lang yon at mapupunta ka sa page na to kung saan pwede ka na agad mag-start for free. Click mo lang yung purple Start for Free button, tapos ayan, go na. Number 3, Transistor. Isa pa tong top contender. Kahit wala siyang built-in recording like Podcastle or Riverside, ang lakas naman ng hosting capabilities niya. Sobrang bagay ito para sa mga podcasters na nag-handle ng multiple shows or naghahanap ng solid na hosting at analytics. Pwede kang mag-host ng unlimited podcasts under one account. Walang dagdag na bayad. Kaya kung marami kang shows or content, swak na swak to para sa'yo or sa business mo. May advanced podcast analytics din siya. Kaya makikita mo kung paano nagpa-perform ang bawat episode. Pwede mong i-track yung downloads, alamin kung anong app ang gamit ng listeners mo, at i-monitor kung paano nag-grow yung subscribers over time. Pwede ka rin gumawa ng private podcasts. Kunwari gusto mong gumawa ng exclusive or members-only show para sa internal comms man yan, premium content, or private audience. Supported to ng Transistor. Super useful to lalo na para sa mga businesses or creators na gustong mag-offer ng something extra for their audience. Podcast distribution. Isa pa to sa mga strengths ni Transistor. Sobrang daling i-distribute ng podcast mo sa major platforms like Apple Podcasts, Spotify, at Google Podcasts. Pagka-upload ng episode mo, sila na bahala. Auto-send na agad to all platforms na gamit ng audience mo. So, bakit Transistor? Kung ang goal mo ay mag-host ng multiple podcasts or gusto mong i-scale up yung podcast mo nang walang hiniisip na limits, swak na swak talaga yung Transistor. Ang ganda rin ito para sa mga businesses na gustong gumawa ng public at private podcasts. Yung detailed analytics niya sobrang helpful para matrack mo kung paano lumalaki yung audience mo. Kaya perfect siya para sa mga podcasters na gusto ng deep insights sa performance ng show nila. Kung interested ka mag-start with Transistor, meron tayong link sa baba sa description. Click mo lang yun at mapupunta ka kung saan pwede kang mag-start ng 14-day free trial.
trial. Again, nasa baba lang yung link if gusto mong itry. Number 4, Castos. Si Castos ay isang solid na podcast hosting platform para sa mga creators na gusto ng flexibility at scalability. Yung mga hosting plans nila, unlimited storage, unlimited downloads, at unlimited episodes na agad. Kaya perfect siya para sa mga gusto lang mag-focus sa paggawa ng content at hindi na intindihin ang bandwidth or storage limits. Kilala rin si Castos pagdating sa private podcasting at seamless na integration niya with WordPress. Isa sa mga main features niya, unlimited podcast hosting. Pwede kang mag-host ng kahit ilang podcast and episodes under one plan lang. Walang dagdag na bayad. So kung content heavy ka or madami kang ideas, sakto to sa'yo. Meron din siyang video republishing feature. Pwede mong i-republish yung podcast episodes mo sa YouTube, which helps na ma-expand pa lalo yung audience mo. Lalo na since malaki rin ang reach ng YouTube. Another standout feature is private podcast casting. Pwede kang gumawa ng password-protected na podcast para sa team mo, customers, or exclusive members. Ang useful nito para sa mga businesses na gustong mag-offer ng premium content or para sa internal training and communications. Tapos meron ding in-depth analytics. May kita mo kung paano nag-engage ang listeners mo, pati kung ilan yung downloads, anong platform sila nakikinig, at kung paano sila nakikisalamuha sa content mo. Why choose Castos? So ayun, perfect si Castos kung nag-handle ka ng malaking podcast network or multiple shows. Dahil sa unlimited hosting at private podcasting features niya, bagay to sa both individual creators and businesses. Plus, dahil pwede mong i-publish sa YouTube yung episodes mo, mas madali ka makakapag-diversify ng content across platforms. So kung ang hanap mo ay hosting platform na sobrang flexible at versatile, Castos is definitely one of the top options to consider. Kung gusto mong magsimula sa Castos, meron tayong link sa description. Click mo lang yan and click yung Get Started for Free button dito. Kikreate ka lang ng account and you're good to go with their 14-day free trial. Again, nasa baba lang yung link kung gusto mong itry. Number 5, Fusebox. Si Fusebox naman ay isang podcast hosting at player platform na kilala sa magagandang design ng podcast players at simple pero powerful na hosting solution. Galing to kay Pat Flynn ng Smart Passive Income at ginawa talaga siya para mabigay lahat ng kailangan ng podcasters. Mula hosting, management, hanggang sa pag-showcase ng episodes. Isa sa mga key features niya ay yung customizable podcast players. May options ka like sticky player, track player, at archive player na pwede mong i-embed sa website mo. Fully customizable sila, kaya madali mong mamamatch sa design ng site mo. Meron din siyang simple, affordable hosting. Kung gusto mo lang ng straightforward na hosting solution na walang unnecessary features or extra cost, panalo si Fusebox. Pwede kang mag-upload ng unlimited episodes, tapos may in-app transcript editing pa. Sobrang convenient i-manage ng content mo. Next, meron ding transcript integration. Since malaking tulong ang transcript para gawing accessible at searchable ang podcast mo, pinadali na rin ni Fusebox to. Pwede mo nang i-display yung transcript diretso sa player. At kahit simple si Fusebox, meron pa rin siyang essential analytics. Makita mo yung downloads, top performing episodes, at ranking sa iba't ibang platforms. So bakit mo pipiliin si Fusebox? Sobrang bagay to para sa mga podcasters na gusto ng clean, simple design. Bukod sa affordable na hosting, meron pa siyang customizable players na sobrang daling i-embed sa kahit anong website. Kung gusto mo ng all-in-one streamlined solution na may hosting, transcription, at magandang podcast player, Fusebox is a great option to try. Now, kung gusto mong mag-start ng free trial sa Fusebox, meron tayong link sa baba ng description. Click mo lang yan at papupunta ka sa page na to. Dito pwede ka agad mag-start ng 14-day free trial by clicking the green button right here. Type mo lang yung name at email mo, tapos sundan mo lang yung instructions sa screen para makapagsimula. Again, nandyan lang yung link sa baba for Fusebox. So, ayan. Yan na yung top 5 platforms na pwedeng gamitin para mag-host at mag-record ng podcast ngayong 2025. Each platform may kanya-kanyang offering. So, whether hanap mo ay all-in-one tool like Podcastle, pro-level recording tulad ng Riverside.fm, o kaya naman solid na mga hosting platforms like Transistor, Castos, and Fusebox, may babagay talaga na platform para sa'yo. Ang importante lang, tandaan, piliin mo yung platform base sa pangangailangan mo. Kung gusto mo yung ease of use, advanced recording features, o kaya naman robust
hosting setup. At kung gusto mong i-try kahit alin dyan sa mga tools na nabanggit natin today, andyan lang lahat sa description yung mga links. Affiliate links sila, meaning we earn a small commission kapag ginamit mo sila. Pero walang dagdag na bayad para sa'yo. Malaking tulong talaga yung mga commissions na to para masuportahan tong channel at makagawa pa kami ng free content gaya nito. So kung gagamitin mo yung link, sobrang thank you in advance. At kung nakatulong sa itong video na to, don't forget to like, subscribe at i-hit yung notification bell para updated ka lagi sa bagong videos namin. Dito sa channel na to, gumagawa kami ng content para tulungan ng mga bago at existing entrepreneurs na magsimula at magtagumpay sa business. So make sure na nakasubscribe ka. So yun lang. Thank you so much for watching and takits tayo ulit sa susunod na video.